For today, sa week 3 ng ating subject na Physiology of Exercise and Physical Activity, ang topic natin ngayon ay bioenergetics, homeostasis, and endocrine regulation during exercise. Noong week 2, pinag-usapan natin kung paano nagre-respond ng katawan sa exercise. Ngayon naman, titingnan natin kung saan nanggagaling ang energy na ginagamit ng katawan habang gumagalaw. Sa fitness field, hindi sapat na alam natin kung ano ang exercise ang ipapagawa. Dapat alam din natin kung bakit mabilis mapagod ang isang beginner, bakit mas bilis makarecover ang trained athlete, at bakit magkaiba ang energy demand ng sprinting, weightlifting, basketball, jogging, at taekwondo. Sa lesson na ito, may ilang bagay tayong dapat matutunan. Una, dapat maintindihan natin kung ano ang bioenergetics at bakit ito mahalaga sa exercise. Pangalawa, pag-aaralan natin ang ATP na siyang immediate source of energy ng muscle. Pangatlo, aalamin natin ang tatlong energy system: ATP-PC system, glycolytic system, at oxidative system. Titignan din natin kung paano naapektuhan ng intensity at duration ng energy system na ginagamit ng katawan. Halimbawa, iba ang energy system ng 1 repetition maximum lift, iba sa 400 meter sprint, at iba rin sa 30-minute jog. Pagkatapos nito, iuugnay natin ang homeostasis, hormones, recovery, at training program design. Ang bioenergetics ay tungkol sa paraan kung paano gumagawa, naglilipat at gumagamit ng energy ang katawan. Sa mas simpleng paliwanag, ito ang proseso kung paano kino-convert ng katawan ang carbohydrates, fats, at proteins mula sa pagkain para maging usable energy. Pero tandaan, hindi direktang ginagamit ng muscle ang pagkain. Kailangan muna itong gawing ATP o adenosine triphosphate. Ang ATP ang ginagamit ng muscle para makapag-contract, makagalaw, at makapag-perform ng physical activity. Sa fitness setting, mahalaga ito kasi bawat activity ay may sariling energy demand. Iba ang energy requirement ng deadlift, jogging, jumping, sprinting, at circuit training. Kaya kapag gumagawa tayo ng program, dapat alam natin kung anong energy system ang tinatarget. Ang ATP ang tinatawag na immediate energy currency ng katawan. Para siyang rechargeable battery ng muscle. Kapag nagko-contract ang muscle, nabibiyak ang ATP at naglalabas ito ng energy. Ang energy na iyon ay ginagamit para makagalaw ang katawan. Pero limited lang ang stored ATP sa muscles. Ibig sabihin, kapag nagsimula ang exercise, kailangan agad gumawa ulit ng katawan ng ATP para tuloy-tuloy ang movement. Halimbawa, sa vertical jump, sprint start, or heavy squat, kailangan ng mabilisang energy. Sa fitness major perspective, dito natin naiintindihan kung bakit mahalaga ang rest interval. Kapag power training, ang goal, kailangan may sapat na pahinga para ma-restore ang energy. Kapag kulang ang pahinga, mababa ang quality ng movement. Ang concept ng energy demand versus energy supply ay simple pero very important. Kapag mataas ang demand ng activity, kailangan mabilis din ang supply ng ATP. Kapag mahaba naman ang duration ng activity, kailangan mas sustainable ang energy production. Halimbawa, sa 1 repetition maximum lift, sobrang taas ang intensity pero maikli lang ang duration. Sa 100 meter sprint, mabilis at explosive pa rin pero mas matagal ng kaunti kaya may glycolytic contribution na rin. Sa 30-minute jog, hindi na immediate energy lang ang kailangan. Kailangan ng steady energy supply. Sa actual training setting, dapat hindi random ang exercise prescription. Hindi lahat ng cardio ay pareho. Hindi rin lahat ng conditioning ay pareho. Dapat tugma ang intensity, duration, rest, at goal. May tatlong major energy system ang katawan: ATP-PC system, glycolytic system, at oxidative system. Importanteng tandaan, hindi sila gumagana ng hiwalay-hiwalay. Sabay-sabay silang active, pero may isang dominant depende sa type ng activity. Kung short and explosive ang movement, mas dominant ang ATP-PC system. Kung high intensity pero medyo mas tumatagal, mas active ang glycolytic system. Kung long duration naman, ang activity, mas dominant ang oxidative system. Sa fitness programming, malaking tulong ito. Kapag power athlete ang tinetrain natin, kailangan explosive ang workout. Kapag beginner client, mas safe kung magsisimula sa moderate intensity. Kapag court or combat athlete, kailangan mixed energy system ang training dahil iba-iba ang demand ng sports na ito. Ang ATP-PC system o phosphagen system ang pinakamabilis na energy system. Ginagamit nito ang stored ATP at phosphocreatine sa muscles para makagawa agad ng energy. Hindi ito kailangan ng oxygen, kaya mabilis siyang nagproproduce ng ATP. Pero ang limitation nito ay mabilis din itong mauubos. Usually, dominant ito sa very short and explosive efforts.
Halimbawa nito ay vertical jump, sprint start, 1 repetition maximum lift, medicine ball throw, at explosive taekwondo kick. Sa training application, kung ang goal ay speed, strength at power, dapat short burst ang activity at may sapat na rest. Hindi dapat laging pagod ang athlete habang nagpa-power training. Kapag sobrang ikli ng rest, hindi na maximum power ang natitrain, nagiging fatigue training na. Ang glycolytic system naman ay gumagamit ng glucose or glycogen para makagawa ng ATP. Mas mabagal ito kaysa sa ATP-PC, pero mas kaya nitong suportahan ang high-intensity activity na mas tumatagal ng kaunti. Ginagamit ito sa activity tulad ng 200-meter sprint, 400-meter sprint, repeated shuttle runs, high-intensity circuit training, at combat sports exchange. Kapag ramdam ninyo ang burning sensation sa muscle during intense exercise, madalas involve ang glycolytic system. Sa fitness setting, ito ang madalas na natatarget ng HIIT or interval training. Effective ito for conditioning, pero mas mataas din ang fatigue demand, kaya sa beginner, kailangan dahan-dahan. Hindi agad dapat sobrang intense ng workout. Kasi pwedeng bumagsak ang technique, tumaas ang injury risk, or mawala ng motivation ang client. Ang oxidative system naman, ang energy system na gumagamit ng oxygen para makagawa ng ATP. Mas mabagal ito compared to ATP, PC at glycolytic system. Pero ito ang may pinakamalaking capacity. Kaya nitong suportahan ang long duration activities. Examples nito ay jogging, cycling, swimming, hiking at steady aerobic exercise. Pero hindi lang ito para sa endurance athlete. Important din ito sa basketball, volleyball, football at taekwondo, dahil tumutulong ito sa recovery between intense efforts. Halimbawa, sa basketball, may sprinting, jump at quick change of direction. Pero sa pagitan ng plays, oxidative system ang tumutulong para makabawi ang katawan. Sa fitness programming, ang oxidative training ay useful para sa cardiovascular health, fat oxidation support, recovery capacity at general wellness. Sa comparison ng 3 energy system, makikita natin na ang bawat isa ay may sariling strength at limitation. Ang ATP-PC system ang pinakamabilis pero madaling maubos. Ang glycolytic system naman ay mabilis din at useful sa high-intensity efforts pero mabilis magdulot ng fatigue. Ang oxidative system naman ay mas mabagal pero kaya nitong suportahan ang long-duration activity. Sa program design, dapat lagi nating tatanungin ano ang goal ng training. Kung maximum power ang goal, ATP-PC ang dapat natin i-prioritize. Kung repeated high-intensity performance ang goal, glycolytic system ang importante. Kung endurance, recovery at health-related fitness ang goal, we use oxidative system. Hindi pwedeng pare-pareho ang program ng power athlete, beginner at endurance client. Yan ang tatandaan natin. Dito natin makikita kung paano ginagamit ang energy system sa real activities. Ang 1 repetition maximum deadlift ay mainly ATP-PC dahil short and explosive siya. Ang 100-meter sprint ay ATP-PC sa simula pero mas glycolytic contribution habang tumatagal. Ang 400-meter sprint ay mas glycolytic dahil high intensity siya at mas matagal. Ang 30-minute jog ay mainly oxidative dahil kailangan ng steady energy. Sa basketball at taekwondo, mixed energy system ang gamit. May explosive actions, may repeated high-intensity movements at may recovery periods. As fitness majors, dapat marunong kayong mag-analyze ng sports demand. Hindi sapat na sabihin na cardio ito or strength ito. Dapat alam ninyo kung anong energy system ang inuulit-ulit base sa isang activity. Ang nutrition ay directly connected sa energy system. Kung strength and power training ang ginagamit, kailangan ng sapat na calories, protein at recovery nutrients. Kung high intensity interval naman, importante ang carbohydrates dahil ginagamit ng glycolytic system ang glucose at glycogen. Kung endurance activity ang focus, kailangan na sapat ang glycogen hydration at electrolytes and even energy balance. Sa long duration exercise, mahalaga ang fluid intake dahil may sweating at electrolyte loss. Sa general fitness client, hindi dapat complicated agad ng nutrition advice. Mas importante muna ang balanced meals, hydration, enough protein, at consistent habits. Bilang future fitness professional, dapat ang nutrition guidance ay naka-align sa training goal. Iba ang kailangan ng sprinter, bodybuilder, endurance runner, beginner client, at isang recreational athlete. Homeostasis ay ang ability ng katawan na panatilihin ang internal balance kahit may stress.
Kapag nag-exercise tayo, nadidisrupt ang normal resting condition ng katawan. Tumataas ang heart rate, breathing rate, body temperature, oxygen demand, carbon dioxide production, sweating, at energy use. Pero hindi ito masama. Normal na respond ito ng katawan sa pag-adjust sa exercise demand. Halimbawa, kapag nagja-jogging ang isang student, bumibilis ang kanyang heartbeat para mas marami ang blood and oxygen ang makarating sa muscles. Bumibilis din ng breathing para mas maraming oxygen ang makuha at carbon dioxide na mailabas. Sa fitness setting, mahalaga ito kasi kailangan nating malaman kung normal pa ang response ng katawan o sobra na ito sa stress. Habang nag-e-exercise, maraming challenge ang kailangan i-manage ng katawan. Una, tumataas ang ATP demand, kaya ina-activate ang energy systems. Pangalawa, tumataas ang oxygen demand, kaya bumibilis ang heart rate at breathing. Pangatlo, tumataas ang carbon dioxide production, kaya kailangan nitong mailabas through faster ventilation. Tumataas din ang temperature, kaya nagpapawis ang katawan at dinadala ang blood flow sa skin para makatulong sa cooling. Kapag maraming pawis, nawawala ang water and electrolytes. Dito pumapasok ang fluid regulation. Sa fitness programming, kaya mahalaga ang warm-up, cool-down, hydration, rest at progressive intensity. Hindi sila pampadagdag lang sa session. Parte sila ng safe physiological regulation during and after exercise. Ang endocrine system naman ay system ng katawan na nagre-release ng hormones. Ang hormones ay chemical messengers na tumutulong mag-regulate ng metabolism, stress response, fluid balance, recovery, at energy use. During exercise, kailangan ng katawan ng quick adjustment. Kapag tumataas ang intensity, kailangan ng mas maraming fuel, mas mabilis na heart rate at mas effective na fluid control. Dito tumutulong ang hormones. Halimbawa, ang adrenaline ay tumutulong pataasin ng heart rate at energy mobilization. Ang glucagon ay tumutulong mag-maintain ng blood glucose. Ang cortisol naman ay involved sa energy availability during prolonged stress. Ang ADH at aldosterone ay tumutulong sa water and sodium balance. Sa fitness major context, hormones remind us na training is whole body stress, hindi lang muscle work. Pag-usapan natin ng key hormones. Ang adrenaline at noradrenaline ay tumutulong pataasin ng heart rate, blood pressure at fuel availability. Kaya kapag intense ang workout or competition, mas alert and ready ang body. Ang cortisol ay tumutulong sa energy availability kapag matagal na ang stress. Pero kapag sobra ang training at kulang sa recovery, pwede maging issue ang prolonged stress response. Ang growth hormones at testosterone naman ay involved sa tissue repair and remodeling. Ang insulin usually decreases during exercise dahil mas kailangan ng katawan na maglabas ng fuel kaysa mag-store. Ang glucagon helps release glucose. Ang ADH at aldosterone ay importante sa hydration and sodium balance. Kaya recovery is not just pahinga. Kasama rin dito ang hydration, nutrition, and sleep. Hormonal regulation ay nangyayari before, during, and after exercise. Bago magsimula, may anticipatory response. Halimbawa, bago ang competition or intense workout, pwedeng tumaas ang heart rate kahit hindi pa gumagalaw. Naghahanda na ang nervous system at endocrine system. During exercise, hormones help regulate fuel use, heart rate, breathing support, and fluid balance. After exercise, hormones help with recovery, glycogen restoration, tissue repair, and adaptation. Sa training perspective, hindi matatapos ang responsibility ng fitness professional after the last set or last repetition. Kailangan pa rin ng cool down, hydration, nutrition, and rest. Kung puro intense training lang pero kulang ang recovery, hindi magiging optimal ang adaptation. Ang goal ay hindi lang magpagod ang client. Ang goal ay mag-adapt siya safely. Dito natin i-apply ang lesson. Kung sprinter ang athlete, kailangan ng ATP-PC development, explosive power, acceleration work, at full recovery intervals. Kung basketball player naman, kailangan ng mixed training dahil may sprinting, jumping, change of direction, at repeated efforts. Kung taekwondo athlete naman, kailangan ng explosive kicking, repeated high-intensity exchange, at recovery between rounds. Kung sedentary adult or beginner client, mas safe magsimula sa light to moderate aerobic work, basic resistance training, mobility, and gradual progression. Bilang future fitness professionals, dapat marunong kayong mag-adjust ng training program based sa goal, fitness level, sports demand, and recovery capacity. Hindi pwedeng pare-pareho ang approach sa lahat ng tao. Scientific programming means specific and individualized programming. Activity na ito, i-match ninyo ang exercise or sports activity sa dominant energy system.
Ang goal dito ay hindi lang memorization, kundi application. Halimbawa, ang 1 RM deadlift ay ATP-PC dahil short and maximal effort siya. Ang 100-meter sprint ay ATP-PC sa start pero mas glycolytic contribution. Ang 400-meter sprint naman ay mas glycolytic dahil high intensity at mas matagal. Ang 30-minute jog ay oxidative dahil steady and long duration exercise ito. Sa basketball at taekwondo, mixed system ang ginagamit. May explosive action, may repeated effort, at may recovery period. Para masagot ng tama, lagi niyong tatanungin, gaano kataas ang intensity, gaano katagal ang activity, at gaano kahaba ang rest. Doon ninyo malalaman kung anong system ang dominant. Reflection questions, gusto kong gamitin ninyo ang science sa practical explanation. Halimbawa, kapag tinanong kung bakit kailangan pa rin ng basketball player ang aerobic fitness kahit explosive ang sports, ang sagot ay hindi lang para hindi mapagod. Mas accurate na sabihin na oxidative fitness helps recovery between repeated sprints, jumps, and defensive movements. Kung tinatanong naman kung paano tumutulong ang hormones sa sweaty workout, pwede nyong banggitin ang adrenaline for cardiovascular response, glucagon for blood glucose, and ADH plus aldosterone for water and sodium balance. Bilang fitness majors, dapat marunong kayong mag-explain ng ganito sa clients, athletes or students. Ang goal natin ay professional reasoning, hindi memorized answer lang.